Ayan, good day and welcome to our video discussion of post-employment benefits. Okay, so ano ba yung other terms sa post-employment benefits? So pag sinabi mong post-employment benefits, okay, ang other term dyan ay letter P din. Ano yon? We have pension benefits. Okay, so ibig sabihin, pension. So saan ba natin madalas marinig yung term na pension? Okay, so sa mga may edad na, 'di ba? So yung mga dating empleyado, usually by the government, 'di ba? Na 'di ba hindi na kayang mag-work kasi nga may edad na, paano sila nagkakaroon ng pantustos sa kanilang pang-araw-araw, 'di ba? So hindi sila nakapag-work. So ang sagot doon ay pension benefit. So yung concept ng pension ay ganito. So since hindi na kayang magtrabaho ng mga may edad na dating empleyado, okay, ito naman yung chance ngayon ng mga employer na alagaan yung mga empleyado na to kapag hindi na nila kayang mag-work kasi matanda na sila. Okay? Kasi nga, kapalit yun nung, di ba dati, nung mga bata pa, yung mga empleyado na to, they gave their life, they gave their time, effort, and energy para sa kanilang employer. So kapag tumanda sila, di ba, kailangan mag-give back ng employer, alagaan niya yung mga matanda na niyang naging empleyado in the past. Okay? So, ganun yung concept ng post-employment benefits. Okay? So, pension po siya. So, sa mga retirement, kung tawagin, di ba? Retirement benefits din. Okay? So, question, sir. Paano ba natin i-account ang post-employment benefits? Depende po yan sa classification ng ating post-employment benefit. Okay? So, paano ba natin sila i-classify? Dalawang classification, ha? Paano ba natin i-classify yung post-employment benefit? So, depende po yan kung sino nag-assume ng investment tsaka actuarial risk. Ano ba yung investment risk? Pag sinabi mong investment risk, ito yung chance na hindi sapat yung nasa pension fund. Ayan. So, meron tayong tinatawag na pension fund. Set aside ng pondo, yung isang employer para pambayad sa mga magre-retire in the future. Okay, so yun po yung concept ng retirement fund. So pag sinabi mong investment risk, ito po yung chance na hindi sapat yung laman ng retirement fund pambayad sa mga magre-retire. Okay? So ano naman yung concept ng actuarial risk? Pag sinabing actuarial risk, ito yung chance na hindi sapat yung level ng benefit para doon sa mga pangangailangan ng mga retirees in the future. Ano ba yung usual cause ng pagkakaroon ng actuarial risk? Inflation, di ba? Kasi nga, yun pong pension benefit ng mga magre-retire, usually saan po yung nakabase? Sa sweldo nila at the time of their retirement. So, yung mga nag-retire nung early 2000s, di ba, medyo mura pa yung sweldo noon kasi hindi naman ganun kataas yung presyo ng mga bilihin, ganun pa din yung nare-receive nila na pension kung buhay pa din sila ngayon, di ba? So, kung ano yung sweldo nila nung early 2000s, nung nag-retire sila, ganun pa rin yung nare-receive nilang pension ngayon, assuming buhay pa sila ngayong taon na to, di ba? So, ganun. Yun po yung concept ng actuarial risk. Okay, usually due to inflation, hindi na po sapat yung level ng benefit, okay, sa mga pangangailangan ng mga retirees. Okay, so question, paano kapag yung empleyado, okay, yung nag-assume or nag-shoulder ng investment and actuarial risk? Ano ba yung tawag natin dyan? Ang tawag natin sa post-employment benefit plan na yan ay defined contribution plan. Ayan, defined contribution plan. Kapag yung empleyado, yung nag-shoulder, nun pong investment and actuarial risk, ang tawag doon ay defined contribution plan. Okay, paano naman kapag employer? Ayan, paano naman kapag employer ang nag-shoulder ng dalawang risk na yan? Okay, ang tawag natin ay defined benefit plan. Ayan, defined benefit plan. So, ano yung pagkakaiba nila na words? Yung nasa gitna. Okay, ganito kasi yan, ha? So, pag sinabi mong defined contribution plan, from the name itself, ano na po yung nakadefine? Yung amount na i-contribute ni employer. So, kung ano lang yung required niya i-contribute, hanggang dun lang po yung obligation niya. No more, no less. So, wala na siyang pakialam kung magkukulang man yung alaman ng fund or kulang man yung level ng benefit. Basta siya, mag-contribute siya, goods na siya. Okay? Pero dito sa defined benefit plan, ano po yung kailangan gawin ng employer? Okay? So,
kailangan niyang ibigay yung promise benefit no matter what. Kahit ano man yung mangyari, kailangan ibigay niya yung benefit na pinangako niya. So kung magkukulang yung retirement fund, dagdagan niya. Kung magkukulang yung level ng benefit, dagdagan niya. So alin dito yung mas maalaga si employer? Siyempre, defined benefit plan. Kasi nga, di ba, meron siyang additional na mga gagawin kung magkukulang man yung laman ng fund or yung level ng benefit. Okay? So, between the two, alin po yung mas madali dyan na i-account? Mas madali po dyan ang defined contribution plan. Easier po ito na i-account. Bakit? Ano lang po yung benefit dito? Ano lang po yung benefit dito? Yung tinatawag natin na required contributions. Ayan. So, kung ano lang po yung required i-contribute ni employer based on agreement with the employees niya, yun lang po yung amount ng benefit sa defined contribution plan. Very easy, di ba? Tapos, meron ding chance na, okay, magkaiba yung required contribution sa actual contribution. Ayan. So, ano magiging consequence niyan? Kapag magkaiba yung required contribution sa actual contribution. Tingnan natin. So, kapag mas mataas yung required contribution compared sa na-contribute talaga ni company, meron po siyang accrued liability. Diba? Accrued liability po yan. Accrued pension liability. Paano kung mas madami yung na-contribute niya compared sa required niya na i-contribute? Ano po yan? We have prepaid asset naman. Diba? We have prepaid asset. Ganun lang po kadali ang defined contribution plan, di ba? Kasi wala masyadong pakialam dyan si employer. Okay. So, saan po merong pakialam si employer? Defined benefit plan. So, in practice, sir, alin yung mas common? Ito pong defined benefit plan. So, this is more difficult to account. More difficult to account po yan. Okay? Siya rin yung mas common in practice. Bakit? Kasi meron pong minimum level of benefit na nare-require, yun pong retirement law natin. So, karamihan po ng retirement fund in practice ay defined benefit plan. So, ito yung mas pagpo-focusan natin today. Okay. So, ano ba yung ina-account natin sa defined benefit plan? Okay, dalawa po ina-account natin dyan, yung tinatawag natin na defined benefit obligation tsaka plan assets. Ayan. Actually, meron po yang kinalaman sa ina-assume ng employer na investment and actuarial risk. Yung counterpart ng investment risk, ano po? Plan assets. Yung counterpart ng actuarial risk ay defined benefit obligation. Ganun po siya. Okay? So, moving forward, our focus will now be on defined benefit plan po. Okay? So, unahin natin ang defined benefit obligation or DBO, defined benefit obligation. Ano pa yung other term dyan? Projected benefit obligation, di ba? Projected benefit obligation, ano pa? Retirement obligation, and so on. Okay? Defined benefit obligation, projected benefit obligation, they are synonymous. Okay? So, question. Ano ba yung mga preliminary characteristics ng DBO? Una, okay, ano ba yung actuarial method natin dito? Yung tinatawag natin na projected unit credit method. Ayan, projected unit credit method po. Ayan. So, ano ibig sabihin nito? Okay? Ina-assign mo yun pong services ng empleyado, ang ina-assignan mo yan ng amount ng pension benefit. Okay? Kasi ganito po yung nature niyan, ha? Okay? The more na nag-i-stay ang isang empleyado sa isang company, the higher would be yung level ng kanyang retirement benefit. Bakit? Siyempre, loyalty with the company, di ba? So, the more na nag-i-stay siya sa isang company, magtataas po ang kanyang retirement benefit entitlement. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng projected unit credit method. So, ina-allocate yung level ng retirement benefit for each employee service. So, the more na nag-render ng service, the more na nag-stay yung sa empleyado, the higher po yung level ng benefit niya. Okay? Ano pa? This is also subject to, ayan, subject to present value calculations. Okay? So, bakit po? Bakit siya subject to present value calculations? Kasi nga,
Diba, halimbawa, merong isang empleyado, 30 years old siya ngayon. Ano ba yung retirement age natin? 65. So, 35 years pa bago niya ma-receive yung pension niya. Diba? So, matagal. Diba? Matagal. Bago ma-receive yung pension benefits ng isang empleyado. Kaya, present value po yung, kaya po pina-present value natin yung defined benefit obligation. Ano pa? Okay, subject po yan saan? Subject po yan to, okay, demographic, okay, demographic and financial ano po? Assumptions. Ayan, financial assumptions. Take note, pag sinabi mong assumption, ano po ito? These are estimates. Yes, subject po sa estimate ang defined benefit obligation kasi nga in the future yan. The most that you can do, okay, ay i-estimate kung ano yung mangyayari in the future. So, pag sinabi mong demographic assumption, yan po yung parang i-estimate mo ilan yung mga magi-stay na empleyado mo, yung turnover rate, di ba? Ano pa? Ilan yung mga mamamatay habang employed sa'yo, di ba? Medyo masagawa siyang i-estimate, di ba? So, yun, more of related sa mga empleyado mo. Okay, gano'ng katagal sila mag-stay and so on. Pag sinabi namang financial, more of ano po yan? Magkano ba yung level ng benefits dapat? Magkano ba yung, ano ba yung discount rate na gagamitin? Di ba? More of related sa amounts. Okay, tandaan mo, pag sinabing financial assumptions, sa mga amounts po yan. Pag sinabing demographic, more of related po sa mga employees themselves. Okay? So, yun po yung mga primary nature ng DBO natin. So, sa mga questions, okay, ang mangyayari po dyan ay i-determine mo yung ending balance ng DBO mo. Ayan. So, meron tayong T-account dito, T-account ng DBO. Ayan. So, defined benefit obligation or projected benefit obligation. Ito po yung mga transactions affecting this amount or item. Okay? So, DBO guys. So, as a liability, ano po yung normal balance niya? So, it has a normal credit balance, kasing obligation. So, yun pong beginning balance niya, ilalagay mo saan? Sa credit side. Okay? So, ganun po ha. More of computational exercise na po ito guys ha. Okay, so based on the previous natin na pinag-usapan, ano yung unang-unang makaka-apekto dyan? We have interest expense. Bakit? Tandaan, kapag subject to present value calculation, merong accretion of interest. Diba? So, paano ba natin kinocompute yung interest expense? So, this is usually beginning balance times discount rate. Ayan. Times discount rate po. Okay, so beginning po siya naka-base ha. Yung discount rate, saan po siya naka-base? Saan po siya naka-base? Yung discount rate natin. Lagyan natin dito. So, hierarchy po yan. Okay, so yields on high quality. Ayan. High quality. Ayan. High quality corporate bonds. Ayan. High quality corporate bonds. Kung available. Paano naman kung hindi available? Government bonds. Ayan. So, take note, hierarchy po yan, ha? Hierarchy. So, unahin mong tingnan kung meron bang market yields yung corporate bonds. Kung meron, yun yung gagamitin mo. Okay. Kung wala, okay, government bonds. And take note, yun pong discount rate na to, dapat siya po yung as of beginning din. Beginning. Okay? So, to compute for interest expense, kailangan i-multiply mo yung beginning DBO, okay, sa beginning discount rate. Okay, yun po yung una. So, mag-i-increase ang DBO or PBO mo doon. Okay, ano pa? Okay, so in relation to projected unit credit method, meron tayong tinatawag na current service cost. Okay, ito po yung sinasabi ko kanina na the more na nag-i-stay ang isang empleyado sa isang employer, the higher would be yung kanyang retirement benefit. Okay, again, loyalty, rewarding the loyalty. So, kapag nag-render ng isang taon of service, additional isang taon ng service yung mga empleyado, tataas ba yung benefit entitlement nila? Yes. So, in the form of current service cost. Diba? So, yun. Kaya mag-increase ang DBO or PBO kasi nga mag-increase ang retirement benefit entitlement nila. Okay, ano pa? So, kung merong current service cost, meron tayong tinatawag na
past service cost. Ayan, generally, mag-i-increase ang DBO mo dyan. So usually, nag-arise po yan saan? Plan amendments. Merong binago. Okay, halimbawa, nakikita ni company, ni employer, na yung level ng benefit ay hindi na sapat because of the higher level of inflation recently. So, pwede niyang dagdagan yung amount ng benefit. So, since yung mga services ng empleyado ay nirender na in the past, di ba, past service cost na po siya, mag-i-increase, para siyang catch-up adjustment because of plan amendment, na-render na po yung services in the past, kaya past service cost ang tawag. Ganun siya ha. So, catch-up adjustment po siya due to plan amendments. Okay, so yon. So, ano naman sir yung mga usually nagdi-decrease ng DBO or PBO natin? Dalawa po. Dalawa yung major na nagdi-decrease. Ano po yung una? Una, we have benefits paid to retirees. Ayan, benefits paid to retirees. And ano po? Present value of settled benefits. Ayan, present value of settled benefits. In other words, may bayaran nang nangyari. Di ba? Binayaran na po yung empleyado. So, ano yung pagkakaiba ng dalawa na yan? Pag sinabi mong benefits paid to retirees, ito po yung in time, or let's say, sinagad, yung retirement age na 65 years old. Sinagad po yung retirement age na 65 years old. So, parang, ano po siya? Scheduled. Nakaschedule yung retirement. Pag naman sinabing settled benefits, more of ano po ito? More of early retirement po siya. Ganun siya, ha? So, tandaan mo, pag sinabing benefits paid to retirees, this is scheduled retirement. Pag sinabing settled benefits, this is early retirement po. Yung pagkakaiba nilang dalawa. And take note, okay, ano po yung ima-minus mo, okay, sa DBO? Kapag scheduled po ang retirement, benefits paid to retirees, equal kung ano po yung naka-record na obligation, dun po sa ibabayad. Yun po yung consequence nila. Kasi scheduled eh. So, na-anticipate ni employer, magkano yung ibabayad, yun po yung naka-record sa kanya. So, walang masyadong issue dito sa benefits paid to retirees. Eh dito sa settled benefits, biglaan, di ba? So, mataas ang chance na iba yung naka-record doon sa ibinayad actually. So, ang ibabawas mo sa DBO is kung magkano yung present value po niya or kung magkano po yung naka-record. Diba? Ganun po siya, guys. Ha? So, yun. So, sa benefits paid to retirees, kung magkano yung naka-record, yun yung equal din sa amount na ibabayad sa empleyado. Pag settled benefits, early retirement, diba? Magkaiba po yung naka-record doon sa actually ibinayad. Makikita natin yan sa plan assets mamaya. Ha? So, sa plan assets, hinuhugot yung pambayad sa mga magre-retire. So, same po yung ibabawas sa DBO tsaka plan assets kapag benefits paid to retirees. Pero, kapag po settled benefits, yung ibabawas sa DBO is kung magkano yung naka-record, okay, ibabawas sa plan assets, magkano yung actual na ibinayad. Okay, tandaan mo ha, ang concept ng plan assets, even though pag-uusapan natin yan mamaya in detail, yung plan assets, ito po yung pinaghuhugutan ng ibabayad sa mga magre-retire. Okay? So ano pa? Okay. So ang sabi natin kanina, based on assumption or estimate, yung ating DBO. Okay, ang tanong, pwede bang mabago yung estimate or assumption sa atin? Yes. Kasi nga, di ba, pwedeng mabago yung mga circumstances. Di ba? Halimbawa, yung ganitong level ng assumption mo, okay, relevant siya based on these circumstances. Pero nung succeeding period na bago na yung circumstances, irrelevant na po yung mga okay, dati mong assumption. So may mga changes po dun sa assumptions mo. Paano natin i-account yung mga changes in assumption? Yung tinatawag natin na actuarial gains and losses. So, saan natin ilalagay yung actuarial loss? In this case, sa credit. Diba? Sir, bakit i-credit mo yung actuarial loss? Eh di ba, pag sinabing loss, debit ang normal balance yan. Take note, T-account ang liability pinag-uusapan natin. Kapag ba nag-recognize ka ng loss, ano ba yung gagawin mo dyan? Debit loss, credit, liability. So, madadagdagan ang liability mo kapag actuarial loss. So, more of ano po ito? More of catch up, okay? Catch up na, okay, adjustment na ano po? Increase
Ganun po yung concept ng actuarial losses. Okay, so changes in estimates na pa-increase yung effect, that is actuarial loss. So, kung yung actuarial loss ay pa-increase, ano po yung actuarial gain? Yung actuarial gain naman, di ba, ide-debit mo kasi ano po ito? This is decrease. Decrease na catch-up adjustment. Di ba? So, ito po yung pa-decrease na catch-up adjustment kapag actuarial gain. Okay? So, yon. Kapag actuarial loss, padagdag, tandaan mo ha, ang normal balance ay credit. So, kapag i-credit mo, madadagdagan ang DBO mo. Kapag naman ide-debit mo, mababawasan po siya. Okay? So, ito yung mga pabawas. So, ano yung way natin para ma-compute yung ending balance niya? Ayan. So, paano ba natin mako-compute yung ending balance ng ating DBO? So, ganito lang po siya. Parang cash accrual. Ayan. So, alamin mo muna yung total credits. Ayan. So, yung total credits mo, yun din magiging total debits mo. So, total debits, minus po yung mga amount na to, you have ending balance. So, lumalabas, yung ending balance mo can be computed as the squeeze amount. Ganun po ang DBO. Okay? So, ang problema lang dito sa defined benefit obligation, medyo madami-dami kang kailangan tandaan. Di ba? Pero, hindi mo siya kailangan kabisaduhin totally. Just familiarize yourself lang ano talaga yung meaning ng bawat item para kahit hindi mo siya kabisado, alam mo yung gagawin mo right away. Okay? O that is the DBO or PBO. O, let us now go to the plan assets. Ayan. So, let us now go to plan assets. Ayan. So, plan assets na tayo. So, similar with DBO. So, meron din tayong T-account ng plan assets. Ayan. So, again, ano po yung purpose ng plan assets? Okay, so ito din yung retirement fund. Nakaset aside po yan, okay, para ready si company if ever na mayroong magre-retire. Hindi na po siya magkukumahog na maghanap ng pambayad sa mga magre-retire. Nakaset aside na po siya. So according to the standard, ang measurement po niyan ay fair value. Ayan, tandaan mo ha. So yung plan assets are measured at their fair value. Okay, so sa T-account, ano ba yung normal balance niyan? Okay, so bilang asset, ano yung normal balance ng asset? Debit. So ilalagay mo dito yung beginning balance niya. Okay, so debit naman in this case. Kasi as asset, normal balance niya ay debit. Okay, so ano ba yung mga pwedeng mangyari sa plan assets? Ano mo yung mga laman ng plan assets? Okay, so usually ang laman ng plan assets ay mga investments, di ba? So ini-invest yung nakaset aside na retirement fund para somehow kumita, mabawasan yung burden kay employer sa pagbabayad ng retirement benefit. So, nandiyan yung investment in equity securities, debt securities, pwedeng investment properties. Pwede bang kumita yon? Yes, such as dividends, interest, trading gains and losses, rental income, and so on. Pwede po yon. Okay, so dahil doon, possible ba na kumita ang plan assets? Yes. Okay, so yun po yung tinatawag natin na actual return. Ayan. Yun po yung tinatawag natin na actual return. So meron din bang chance na maging malugi siya or malugi siya? Yes. So we have actual loss. So mababawasan ang plan assets mo. Okay, so don't worry, usually puro po yan actual return. Ha? So ang purpose naman talaga ng plan asset ay para po kumita. Okay? So yun. Ayan. Okay, so ano pa? Ano pa yung pwedeng maka-apekto sa plan assets? Okay, so pwede bang dagdagan yan ni employer? Yes. Yan, we have contributions. Ayan, so nakikita ni employer na kulang na yung amount ng fund, di ba? So dadagdagan po niya yan. Okay? So ano pa? Ito na. So yung benefits paid to retirees, again, kung magkano po yung ibabawas mo sa DBO, yung ibabawas mo sa plan assets. Kapag naman settlement, okay, ito po yung amount paid to settled benefits. Ayan, so tandaan, kapag benefits paid to retirees, same po yung ima-minus mo sa DBO tsaka sa plan assets. Kapag naman settled benefits, ang ima-minus mo sa DBO, ano nga? Present value or carrying amount,
Pero sa plan assets, ano yung minus mo? Amount paid po. Okay? So those are the most common examples ng mga nakakaapekto sa ating plan assets. So in this case, ano unahin mong makompute? Total debits. Okay? Tapos, ito din yung dapat total credits mo. I-minus mo yung tatlo na yan kung meron. So meron kang ending balance dito. Squeeze amount. Di ba? Madali lang talaga to, ha? Hindi mo siya kailangan kabisuduhin totally. So, question. Paano naman, sir, namin ipepresent yung DBO tsaka plan assets? Maghihiwalay ba yan? Like, yung DBO, part ng non-current liability, yung plan assets, part ng non-current assets. Ganun po ba siya? Okay? Hindi. Okay, ang presentation po niyan ay inenet mo sila. Okay? So, sa balance sheet, statement of financial position, okay? So, meron ka ditong defined benefit obligation or projected benefit obligation ending, ima-minus mo yung plan assets ending. Ayan, plan assets ending po. Ayan. So, ano po yung mangyayari dyan? Okay, so we have net pension liability. Okay, kapag positive, kapag naman negative, ibig sabihin higher po yung plan assets, you have net pension asset po. And itong net amount na to, ito po yung ipepresent saan? Statement of financial position. So kapag net pension liability yan, di ba? Non-current liability yung net amount. Paano kung net pension asset? Non-current asset yung net amount po. Yung other term sa net pension liability, accrued pension, di ba? Yung other term sa net pension asset ay prepaid. Okay, prepaid pension, parang ganun po siya. Okay? Basta net amount po yung ipepresent, ha? Hindi po yung magkahiwalay. Net amount po ipepresent. Tapos sa note disclosures, yun po ipaghihiwalayin sa note disclosure, ha? Okay. So, paano, sir, kapag merong asset ceiling? Okay. So, paano, sir, kapag merong asset ceiling? Okay. So, pag-usapan natin yan in a step dito, later on. So, doon muna tayo sa simple kasi bihira lang naman yung may asset ceiling. So, later on natin siya pag-uusapan. Dito muna tayo sa mga fundamental. Okay? So, yan po yung sa balance sheet. Paano naman yung sa financial performance? Okay, yung tinatawag natin na retirement benefit cost. Ayan, retirement benefit cost. Okay, again, mamaya na po yung asset ceiling, ha? Para hindi tayo malito-lito. Doon muna tayo sa common. Ayan, retirement benefit cost. Okay, so cost. Okay, so bilang cost, ang concept ng cost ay, 'di ba? Bida ang mga losses and ano po? And mga expenses. Okay, ano kontrabida dito? Mga income and gains. Okay, so paano ba natin pine-present, sir, yung retirement benefit cost? So may mga items na pine-present saan? Sa P&L, ayan, profit or loss, and may mga items na pine-present po saan? Sa OCI. Ganun po siya. Okay. So, paano namin malalaman, sir, kung ano po yung nasa P&L tsaka OCI? Relax. Diba? Meron tayong mga kukunin lang sa mga to, diba? Na magiging part ng retirement benefit cost. So, babalikan mo lang yung T-account natin ng DBO tsaka plan assets. So, yung mga items po dito, okay, titignan lang natin dito kung alin yung nasa P&L, alin yung nasa OCI, or alin dyan yung wala sa P&L nor sa OCI. Meron doon, ha? Again, yung mga items na nasa T-account, tatlo lang yan, nasa P&L, nasa OCI, or wala sa dalawa. Okay? So, ganun po siya, ha? O, sige, unahin natin yung P&L. Okay, unahin po natin yung P&L. Okay, so number 1 ay interest expense on, okay, defined benefit obligation. Ayan, yun po yung una. Interest expense on defined benefit obligation. Yun po yung pinag-usapan natin kanina. Beginning DBO times beginning discount rate. Okay. So, bilang expense, nakapaad yan sa defined benefit cost. Okay, ano pa? We also have the current and, past service costs. Ayan, current and past service costs. Ayan, yung napag-usapan natin na current and past service costs kanina sa DBO, ito po yon.
Okay, parehas po yan na nasa P&L. Okay, so ano pa? We also have loss on settlement. Ayan, loss on settlement po. Again, bilang loss, paad po yan. Paano natin malalaman na meron pong loss? Okay, so merong loss if, okay, sino po yung higher? Kapag higher yung amount paid compared sa present value ng settled benefits. Bakit? Kasi ito po yung, ito lang babayaran mo. Kunyari, 1 million. Magkano ibinayad mo? 1.2 million. Lugi ka ba doon? Yes. Kasi mas malaki ibinayad mo compared sa naka-record. So bilang lugi ka, that is loss. Okay, so ano pa? So we have ile-less naman. Okay, may ile-less tayo. Okay, so yung mga income and gains. So kung meron kang loss, meron kang gain on settlement naman. Ayan, meron kang gain on settlement. So ima-minus po yan. Kailan ka merong gain? Kailan ka merong gain? Baliktad naman kapag lower yung ibinayad mo compared sa naka-record. Diba? Nakatipid ka eh. Diba? Nakatipid ka. 1 million ang naka-record, ibinayad mo lang ay 900,000, nakatipid ka, that is gain. Dahil gain yan, okay, kontrabida yan sa cost, minus mo siya. Okay, ano pa? We also have interest income on plan assets. Okay, so question, sir. Parang hindi ko nakita yung interest income on plan assets dito. Parang wala namang interest income on plan assets dito. So, paano to? Okay, actually, yun pong interest income, galing po yan saan? Sa actual return. Okay. Ito pong actual return na to, hahatiin natin yan sa P&L portion, tsaka ano po? OCI portion. Ano po yung tawag natin sa P&L portion? Interest, income. Ano yung tawag natin sa OCI portion? Ang tawag natin dyan ay remeasurements. Ayan, remeasurements. Okay, so hatiin natin yung actual return. So, in effect, parang andyan lang din siya. Okay, hinati lang natin siya. Okay? O, paano sir computein yung interest income on plan assets? Paano ito computein? So, this is just, okay, beginning plan assets multiplied by, ano po ito? Multiplied by discount rate. Ano yung discount rate na gagamitin? Same po with discount rate na ginamit sa pag-compute ng interest expense. Yes. Kung ano yung ginamit mo na discount rate sa pag-compute ng interest expense on DBO, yun din po yung gagamitin mo sa pag-compute ng interest income on plan assets. Ganun siya, ha? Okay? So, wala nang iba. Kasi may mga problems, meron siyang given na expected rate of return, ignore mo yon, ha? Basta kung ano yung ginamit mo dito sa interest expense, yun din gagamitin mo dito, ha? So, yun lang yung isipin mo. Wala ka ng ibang rate na gagamitin sa interest income. Okay? So, ito po yung net amount in P&L. Net amount in P&L po. Ayan, o, di ba? Madali lang. Okay? Yung mga, hindi masyadong kakaiba yung terminology. Bakit? Dito kasi sa OCI, ayan, okay, meron kang clue kung ano po yung ilalagay mo sa mga, kung ano po yung mga OCI items. Okay, yung mga kakaibang pakinggan. Okay, ano ba yung una? We have actuarial loss. O, di ba? Actuarial losses. Okay, so depende po yan due to changes in financial assumption, demographic assumption, and so on. Di ba? Ito yung sinabi natin kanina na changes in assumptions and estimates. Okay? Yun pong actuarial gains and losses. Okay? So, yung actuarial loss, bilang loss, yun po yung bida. So, naka-positive po yan. Okay? Ano pa? We also have remeasurement loss. Ayan. Remeasurement loss on plan assets. Ayan. So, loss ulit. I-add mo. Paano natin malalaman, sir, na remeasurement loss po siya? Okay, depende po yan, ha? Depende yan sa relationship ng actual return, tsaka ano po? Interest, income. Okay. So, paano namin malalaman, sir? Ganito kasi yan, ha? Yung nature kasi ng interest income, guys, parang ito yung ini-estimate na magiging return ng plan asset. So, parang ito yung anticipated mo na magiging return niya, yung interest income. Okay?
Pero yung actual binigay sa'yo is yung actual return. Di ba? So, paano ba nagkakaroon ng remeasurement loss? If yung in-anticipate mo ay higher than sa actual binigay sa'yo. Ano ba yan? Disappointment yan, di ba? In-estimate mo, ganito yung grades mo sa accounting subject mo, pero binigay lang sa'yo ganito, di ba? Nakakapanlumo yon, di ba? Kapag negative yung effect sa emotion natin, that is remeasurement loss. That is loss. Okay? So, ganun po siya, ha? Okay. O, paano naman kapag remeasurement gain? Ililess mo naman siya ngayon. Kapag remeasurement gain naman. Ayan, remeasurement gain on plan asset. So, how to determine kung remeasurement gain po siya? Baliktarin mo lang. So, kapag mas malaki yung binigay sa'yo compared sa hinihiling mo. O, di ba? Ang saya kaya nun, di ba? Ang gusto mo lang na grade sana sa accounting, 90, di ba? Pero binigay sa'yo ng prof mo, 95. Di ba? Aren't you surprised or are you happy with that? Yes. Kasi ang binigay sa'yo, mas mataas compared sa hinihiling mo. O, di ba? So, ganun po. So, masaya siya. That is gain. Ganun siya. And we also have actuarial gain. Ayan, kanina po, actuarial gain. Ima-minus mo po yan. Ganun siya. Okay? So, ganun, ha? So, this is your net amount in OCI. Tingnan mo yung mga items sa OCI. Very alien pakinggan, di ba? Actuarial, remeasurement, di ba? So, alien po silang pakinggan, ha? Kaya nasa OCI sila. So, ano naman pong mga items sa T-accounts natin ang wala po sa P&L and OCI? Contributions. Wala sa P&L tsaka OCI. Ano pa? Benefits paid to retirees. So, sila po yung hindi makakaapekto sa P&L nor OCI. Okay? Yung benefits paid to retirees tsaka contributions. So, wala sa P&L nor sa OCI. Okay? So, yun po yung basic scenario or basic case ng ating post-employment benefits, di ba? Basic pa ba yan, sir? Yes, very basic pa yan. So, ano ba yung mahirap, sir? Kapag meron ng asset ceiling rather. Pag meron ng asset ceiling. So, buburahin natin to give way doon sa may asset ceiling. Ayan. So, yun po yung medyo komplikado, kaya ko siya hiniwalay. Okay, hindi ko siya in-incorporate kanina. Yan, asset ceiling. So, burihin ko muna saglit para mapag-usapan natin ang asset ceiling. Okay, so paano kapag merong asset ceiling? So, ano naman yung concept muna ng asset ceiling? So, pag sinabi mong asset ceiling, okay, ito po yung limit sa benefit na pwedeng makuha ni employer dun po sa surplus. Okay, so relevant lang po yung asset ceiling kapag, kailan na siya nagiging relevant? Kapag po yung plan assets ay higher than than the DBO. Ayan, kapag net pension asset lang po siya relevant. Ano tawag natin dito? We have surplus. Again, pag sinabing asset ceiling, this is the limit on future benefits from pension asset. Ayan, from net pension asset po. Ayan, from net pension asset. Okay, so again, hindi relevant ang asset ceiling kapag net pension liability. Again, kailan lang po siya relevant? Kapag net pension asset or kapag meron pong surplus in excess ng plan assets over DBO. Doon lang po siya relevant, ha? Okay, so paano ba yung titignan natin dito? Okay, so depende po yan sa relationship ng, surplus tsaka yung asset ceiling. Okay, so pag-compare natin, unang scenario, surplus, ay lower than the asset ceiling. Okay, paano sir kapag yung excess ng plan asset over DBO, ay lower than the asset ceiling, di ba? So, yun pong surplus, yung excess ng plan assets over DBO ay lower than the asset ceiling. Meron ba ditong magiging issue? Wala. Ayan. So, no further issues po yan. Wala ka nang gagawin dyan, ha? Di ba? Sana ganyan na lang lagi. Sana laging lower ang surplus compared sa asset ceiling. Okay? Ganun po siya, ha? Okay, o paano naman kapag ganito?
yun pong excess ng plan assets over DBO or yung surplus ay lumagpas na sa limit. Ayan, lumagpas na sa limit po. Ano yung gagawin natin? Madami-dami po. Okay? So, ganito siya. Ganito kasi siya, ha? Yung kasing net pension asset, ang measurement po niyan ay lower of ano po? Okay, lower of the surplus, okay, and amount ng asset ceiling, if any. Ayan, tandaan mo, ha? Yun pong measurement mo ng net pension asset ay whichever is the lower between the amount of surplus, excess ng plan assets over DBO, or yung amount ng asset ceiling, if any. Kapag naman net pension liable yan, wala ka nang pakialam sa asset ceiling, ha? Again, relevant lang yung asset ceiling kapag net pension asset. O, paano naman kapag higher yung surplus compared dun sa asset ceiling? Ganito po siya, ha? Okay. So, meron kang kukumputin yung tinatawag natin na ending effect. Ayan, ending effect of asset ceiling. Ayan. So, paano ba kumputin yung effect of asset ceiling? Okay, ganito lang po siya. Tandaan mo lang ito. Okay, so this is, okay, ending na amount ng surplus minus asset ceiling. Okay, so ibig sabihin ng effect of asset ceiling ay ganito. Ano yung parang na-limit ng asset ceiling? Diba? Ano yung parang nasayang na surplus because of the ceiling? Yung halimbawa, 1 million yung asset ceiling, yung excess ng plan assets over DBO or yung surplus ay 1.2 million. Okay, halimbawa, 1 million ng asset ceiling, 1.2 million po ito. Okay, so magkano yung effect of asset ceiling doon? 200,000. Ganun po siya, ha? So yung ending amount, okay, yun yung unahin mo. Alamin mo yung ending amount po niya. Okay, so yung ending effect of asset ceiling. Ibabawas mo dyan, okay, syempre yung alin? Beginning effect of asset ceiling. Ayan, beginning effect of asset ceiling. Paano kumputin yung beginning effect of asset ceiling? Similar din po dito, beginning surplus, di ba? Okay, minus yung amount ng asset ceiling po. Pwede ba magbago, sir, yung amount ng asset ceiling? Yes, pwede magbago po yan, ha? So, pwede mo din ilagay, okay, asset ceiling at the end, ito po, and then asset ceiling at the beginning of the year. Pwede kasi magbago yan eh, okay? Pero kung hindi nagbago, so same lang po yung amount ng asset ceiling na ibabawas mo. So usually, most of the problems na na-encounter ko, nagkakaroon po ng increase in effect of asset ceiling. Ibig sabihin, nagiging higher po yung ending effect of asset ceiling compared saan? Beginning effect of asset ceiling. So meron ka usually increase dyan. Okay. So ano gagawin mo sa amount ng increase? Okay, may ima-minus ka dyan na, okay, interest expense on asset ceiling. Okay, so saan mo to ilalagay? P&L po yan, tandaan mo. So isasama mo yan sa P&L items po dito. Ayan. So isasama mo yung interest expense on asset ceiling po dito. Okay, pag na-compute mo siya. Paano ba siya computin, sir? Yung interest expense on asset ceiling. Okay? This is just beginning, medyo mahaba po, beginning effect of asset ceiling, beginning effect of asset ceiling multiplied by discount rate. Ano yung discount rate, sir? Similar din po yan saan? Sa ginamit mo sa pag-compute ng interest expense on DBO. Okay, so again, whether interest expense on DBO, interest income on plan assets, tsaka interest expense on asset ceiling, na part po ng P&L, isang discount rate lang po yung gagamitin mo. Ha? Isang rate lang. Okay? Basta interest income, expense on DBO, interest expense on asset ceiling, isang discount rate lang ang gagamitin mo doon. Okay? So again, yung interest expense ito, idadagdag mo yan sa P&L na retirement benefit cost. So, yung net amount, ito po yung remeasurement loss on asset ceiling po. Ayan. So, in this case, remeasurement po siya. So, familiar ba kung saan siya ilalagay? Yes. Saan po? Sa OCI. Ayan. So, idadagdag mo siya doon sa mga
remeasurement po dito. Okay, so since remeasurement loss po siya, karaniwan, idadagdag mo siya sa retirement benefit cost sa OCI. Ganun po siya, ha? So medyo komplikado po yung asset ceiling in that sense, pero procedural lang po siya. Okay, so again, asset ceiling, relevant lang po yan kapag meron kang net pension asset. Again, kailan ka merong net pension asset? Kapag po higher ang plan assets over DBO. So yung excess na yan, initial excess ay, ang tawag dyan ay surplus. Okay, paano ba kasi i-measure ang net pension asset kung merong asset ceiling? Whichever is the lower ng surplus tsaka asset ceiling. Kapag lower po yung surplus, wala kang masyadong issue. Pero kapag naging higher na po siya, nalilimit na siya, nakukonstrain na siya ng asset ceiling, yun na po yung i-account mo ng medyo komplikado in this sense. Okay? So again ha, ending versus beginning effect of asset ceiling. Paano ko computein yung effect of asset ceiling? Yung surplus tsaka asset ceiling itself. Okay, so yung increase, usually increase yan. Okay, tatanggalin mo dyan yung interest expense on asset ceiling kung meron kang beginning effect. Possible ba, sir, na maging zero to? Yes. Kapag wala kang beginning effect of asset ceiling. Possible na zero ang interest expense on asset ceiling. Tandaan mo, possible po na zero to. Okay? So, kung meron mang amount na interest expense on asset ceiling, yun pong itong excess ng increase in effect of asset ceiling, yun po yung magiging remeasurement loss mo. Okay, so yan ha. Kaya ko po siya hinuli kasi medyo komplikado po siya. Okay, pero just follow these procedures, kayang-kaya mo na yang sagutan. Again ha, interest expense on asset ceiling, ilagay mo yan sa P&L, sa retirement benefit cost mo. Yung remeasurement loss on asset ceiling, idagdag mo siya dun sa i-recognize mo sa OCI. Okay? Okay, so those are the concepts ng ating post-employment benefits.